At ngayon nga ay meron tayong gagawin na 16 HP air-cooled diesel engine na high speed. Yung naging problema nito, napabayaan yung makina hanggang sa nag-stack up. Napaikot pa ito ng may-ari pero yung naging problema nila, hindi na nila mapaandar yung makina. Kaya ngayon, titignan natin kung ano yung naging problema nito at kung kaya ba nating paandarin yung makina. Sisimulan natin dito sa pagtanggal ng fuel line kasi overhaul na trabaho to kasi kailangan nating tignan yung mga piston ring nito kung nagmo-move pa ba or baka nag-stack up na. At isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi umaandar yung makina na kailangan nating tignan. Sunod natin yung fuel pump. Pagkatapos ng fuel pump, sunod natin yung mga pyesa dito sa taas. Pagtatanggalin na natin to para magkaroon tayo ng access sa pagtanggal ng piston. Nung paghugot ko nga ng cylinder head, chinek ko yung piston nito at goods na goods pa yung piston dahil wala pa tong knocking. So yung titignan na lang natin ito ay yung piston ring kung gumagalaw pa ba o hindi na. Bago tayo magkaroon ng access para makita natin kung okay pa ba yung piston ring o hindi na, kailangan nating baklasin yung mga parts dito sa ilalim. So kailangan nating tanggalin yung engine cover at yung iba pang mga pyesa dito sa ilalim bago natin matatanggal yung piston. Pagkatanggal natin ng camshaft at ng balancer, meron na tayong access sa pagtanggal ng dalawang tornilyo dito sa connecting rod para matanggal natin yung piston at makita natin yung status ng piston ring ng makinang ito. At nung pagtanggal ko nga ng piston, na-confirm ko na merong tama yung piston ring. Hindi na gumagalaw yung first and second compression ring at yung gumagalaw na lang ay yung oil ring. Ito yung dahilan kung bakit hindi na umaandar yung makina dahil hindi na namimit yung minimum compression ratio para magkaroon ng power cycle. So yung gagawin natin ito, papalitan na lang natin to ng bago kasi for sure hindi na magiging maganda yung performance ng mga piston ring na to pag once na binalik natin. At ito yung bagong piston ring na ikakabit natin. Binilhan na ng may-ari ng bago dahil meron pa naman daw siyang budget kaya ikakabit na natin to sa piston para malaman natin kung aandar na ba yung makinang ito at kung yun lang ba yung naging problema niya. Pagkatapos natin na makabit yung piston ring sa piston, ikakabitan natin to yung piston sa crankshaft para makabitan natin yung iba pang pesa doon sa loob. Pagkatapos natin na makabit yung piston, sunod natin yung iba pang mga pesa dito sa loob, yung tappet, yung balancer at yung camshaft. Pagkatapos na okay na lahat ng pesa dito sa loob, tatakpan na natin to ng engine cover. Pagkatapos ibabalik na natin yung mga tornilyo dito sa engine cover. Hinihigpitan ko lang ito ng 22 Newton meter. Pwedeng 26 or 28 yung maximum. Pero kadalasan 22 yung ginagamit ko kasi pag once na luma na yung makina, hindi na rin ganun kaganda yung thread. Kaya pag once na 28 yung ginagamit, minsan nagkakaroon ng pagka-lost thread ng mga bolt dito. So yung pinaka-safe na ginagawa ko, 22 Newton meter. Pagkatapos ko na ma-assemble lahat ng mga parts, susubukan na natin to kung aandar na yung makina at kung yun ba lang talaga yung naging problema, yung pag-stack up ng piston ring kaya hindi umaandar yung makinang ito.